Hello, magandang araw, magandang gabi. So, andito naman tayo sa ating bagong video, bagong vlog. At ito ang ating gagawin ngayon ay bagong komentaryo o magre-react tayo sa video na to na nung isang araw ay nagkaroon ng konting speech si Atty. Vic Rodriguez na tumatakbo bilang senador ng ating bayan. At siya ay ating tulungan at ating iboto. At mapapanood natin dito sa kanyang video ay ang kanyang plataforma. Ang kanyang plataforma ay yung about sa plunder o yung magnanakaw ng mga politiko sa ating gobyerno ay sa halip na 50 million ay ibababa niya sa 5 million. At iba pang mga bumubulong sa kanya ay bakit doon di gagawing 1 million ang ikakaso sa mga magnanakaw o mga plunderer na mga politiko sa atin at paparusahan ng death penalty. So yan ang isa sa mga kanyang plataforma. At dito rin ay kanyang pabiro ng patungkol dito sa ayuda ng ating gobyerno sa ilalim ng House of Representatives na sa pamumuno ni Speaker Romualdez na yung tinatawag na AKAP ay binigyan niya rin ng ibang kahulugan nang sabi niya ang kakapal ng aming pitaka. Yan ang bagong kahulugan ng AKAP ngayon na pang-ayuda ng ating gobyerno ngayon. Okay? So may marami pang mga issue ang kanya nabanggit, pero bago natin sisimulan yan ay isisegue muna natin dito sa konting mga issue o mga balita na dito sa Office of the Vice President ay nakakalungkot dahil yung kanilang programa ng Office of the Vice President na budget para sa Medical and Burial Assistant program under sa GAA o General Appropriation Act ay hindi binigyan ng budget ng House of Representatives. Nakakalungkot. At sabi naman ng iba ay hindi naman kailangan na lumapit sa Office of the Vice President para humingi ng tulong para dyan sa mga assistant na yan. Okay, given na yan. Pero ang Office of the Vice President ay maraming naitayong mga satellite o mga satellite office nila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan ay madaling i-access ng ating mamayang nangangailangan ng tulong lalo na sa mga medical at saka burial assistant program ng OBP. Hindi na muna kailangan magsiksikan sa kung sasamang kay kani-kaninong mga politiko o DSWD rather para lamang humingi ka ng tulong. Kung kaya mo namang abutin yung Office of the Vice President na kanilang mga satellite offices na itinayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit nakakalungkot nga dahil hindi nga ito binigyan ng budget ng House of Representatives dahil hindi lingid sa inyong mga kalaman na talagang ang Office of the Vice President ay talagang iniipit ang kanilang budget ngayon para hindi sila makagalaw nga naman, di ba? So kinokontrol talaga ng gobyerno o ayaw sa Office of the Vice President, in particular kay Vice President Sara Duterte. At dyan din sa issue na to ay itong nasa screen na yan ay si ex-senator Sonny Trillanes. Ito na naman, tumahol na naman siya. At ang kanyang tinatahol dito ay gusto yatang tapatan yung pag-rally ng INC nung January 13 dahil ito nga ay nanawagan din siya sa mga Magdalo party list. Kasi ito yung party list ng party list ni Trillanes, itong Magdalo. Yung mga grupo nila na ewan ano yung grupo na yan, grupo na mga Oakwood, kung maalala nyo nung year 90s na sila ay nagkudita. So ang nanawagan siya dito na merong pagtitipon sa EDSA Shrine sa January 16 at sa January 18 sa EDSA People Power Monument at sa January 31 ang sectoral rally. Ito ang panawagan ni Mr. Ex-Senator Sonny Trillanes na tumatahol na naman. Hindi lingid sa inyong kaalaman na itong taong ito ay walang alam kundi tumahol laban sa mga Duterte. Wala na sa hulog, di ba? So dito naman, kung nakikita nyo dyan ay yung yung mga allied na mga NPA, New People's Army o tinatawag na CPP, NDF, NPA, yung isa sa mga kanilang mga congressman dyan na si Percy Sendanya. Ang sabi niya, habang dinidelay
ang impeachment, hindi tayo makakatulog ng mahimbing. Bakit nga ba? Takot na takot kayo kay Vice President Sara Duterte na balang araw o di kaya sa year 2028 na magiging presidente? Naku po, kawawa kayo dyan dahil yan ay pag naging presidente, lahat kayo may paglalagyan sa basurahan dahil talagang matindi ang ating Vice President pagdating sa mga teroristang CPP, NDF, NPA. Okay. So, takot nyo lang, di ba? So, pag-igihan nyo ang inyong pag-pupush o pagtutulak ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil pag kayo ay hindi nagwagi, kawawa kayo. Dahil naitala na yan sa kapalaran ng Pilipinas na magiging presidente itong si Vice President Sara Duterte. Okay, so bago natin sisimulan ngayon yung ating bibigyan ng komentaryo ngayon, itong speech ni Attorney Vic Rodriguez na incoming senator, at wag ninyong kalimutan iboto to. Lahat ng lineup ng PDP at ang kanilang mga sinusuportahan pang mga independent na tatakbo bilang national like senators ay wag niyong kalimutan iboboto. Okay? So simulan natin to, pero bago yan, kung bago makayo sa akin channel, wag naman makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa anumang video ang aking upload. At ngayon nasisimulan natin ang pagbibigay at panonood ng video na to. Gusto rin naman nating yumaman at tumunlad ang Pilipinas, hindi ba? Oo naman, sino ayaw ng Yung mga pagunlad? malapit na bansa, kagaya ng Hong Kong, ng Japan, ng Singapore, nakikita natin yung kanilang rail system. Gusto rin naman natin magkaroon ng ganon. Sana nga, no? Sana nga magiging Hong Kong, Singapore, Japan ang Pilipinas. Sana. Pero hanggat andyan yung ating mga politikong walang iniisip kundi ang sarili nilang mga interes at sarili nilang bulsa, ay walang mangyayari sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot. Subalit hindi tayo makakalapit sa estado nila pagdating sa ekonomiya at infrastruktura kung patuloy nating hahayaan na nakawin lamang ng mga tiwali sa gobyerno ni Bongbong Marcos ang pera nating mga Pilipino. Tama yan, Attorney Vic Rodriguez. Pag ikaw ay nanalo bilang senador at kapag ikaw ay pinalad na makapwesto dyan sa Senado, ay ipupush mo ang plunder na yan. At yung 50 million na batas, ibaba mo sa 5 million. Kung pwede nga lang 1 million eh. Para wala na maging magnanakaw sa ating gobyerno. Dahil imagine pag hindi mawala itong mga buhaya sa ating gobyerno, hindi talaga uunlad ang ating bansang Pilipinas. Kinakailangan kayong magparinig at marinig ang inyong tinig. Kinakailangan kayong manindigan. Kinakailangan kayong magpahayag. Anyway, after all, lalo na dito sa Estados Unidos, buhay na buhay ang tunay na diwa ng demokrasya. Dito, maaari ka magpahayag. Protektado yan ng inyong saligang batas, yung free speech. Mahalagang component ng US democracy ang free speech. Sa atin, pagka ikaw ay open critic ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ikaw ay gigibitin. Yan nga ang problema dyan, Attorney Vic Rodriguez. Pag ikaw ay nagsalita laban sa ating gobyerno, ay nawawala na yung diwa ng ating tinatawag na nasa ating batas na freedom of speech, o bawat isang Pilipino ay may kalayaan magsalita sa kanilang mga opinion. Pero dahil sa gobyerno ngayon na hindi man nila diniklara ang martial law, ay linguistically ay parang martial law na rin dahil pinipigilan ka o ginagawaan ka ng anumang kaso. Nakikita naman natin ang mga nangyari ngayon sa grounds. Kung ikaw ay critics, ay gagawaan ka ng kaso. Ito ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon, hindi ka makapagsalita na kung ano yung gusto mong sasabihin patungkol sa anumang maling ginagawa ng ating gobyerno. Dahil pag sinabi mo yan ay meron kang paglalagyan. Ito ay nakakalungkot. Nawawala yung diwa ng ating freedom of speech na nasa ating batas. Na ito ay laging sinasabi ni former President Duterte na dapat hayaan natin ang mga bawat Pilipino magsalita kung ano man ang kanilang gustong sabihin na naayon sa kanilang gusto o kanilang opinion. Pagka ikay nagsasabi ng totoo, contempt. Pero yan ang hirap
Pag nagsasabi ka ng totoo, iko-contemn ka. Nakakalungkot. Sobra. Pag ikaw ang nagnanakaw sa gobyerno, kinakailangan ng tawag sa iyo, Your Honor and Honorable. Ano? Yung mga magnanakaw sa ating gobyerno, sila ay tatawagin honorable o Your Honor? Nako. Kung sino pa yung buhay at magnanakaw, sila pa yung may ganang tatawagin honorable? Nako. Kaya sa aking pagpapatuloy ng hakbang ng maisog sa ating pagakbang, bilang senador ninyo, nais kong isulong ang pagbabalik o maibalik ang death penalty sa kaso. Yan ang dapat na pag ikaw ay pinalad, si Attorney Vic Rodriguez, pag ikaw ay pinalad sa Senado at nanalo, ay ipupush mo talaga yung death penalty o yung plunder para sa mga magnanakaw, para wala nang matirang magnanakaw sa ating gobyerno, at ibaba mo from 50 to 1 million. Siguro naman tama na yun para sa mga magnanakaw na hindi na sila magbubulsa ng pera ng ating bayan, sapagkat matakot na sila sa death penalty na yan pag yan ay sinulong. So palakpakan natin yan. Count me in, Attorney Vic Rodriguez. Isa na ako dyan na buboto sa'yo para dyan. Ang plunder law. Ibaba natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos. Marami ang Very good. mataas pa nga yung 5 million, gawin mong 1 million dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At bilang senador ninyo, isusulong kong amyendahan yan, at pag na-amyendahan na natin ang plunder law, itutulak kong ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa gobyerno. Nice. This early, sa lahat naman po ng bansa, sa lahat naman ng organisasyon, sa lahat naman ng public forum, ay may mga killjoy na nagsasabing hindi niya kayang gawin yan sapagkat hindi siya tutulungan ng kapwa niya senador at mga mambabatas dahil takot sila riyan. Ako naman ang sabi ko, tingnan muna natin, huwag nating husgahan. Dahil magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sino ang kokontra sa pagbabalik ng death penalty. Yes, babantayan natin yung Attorney Vic Rodriguez, yung mga politiko na ayaw ng yung isinusulong na death penalty para sa mga plunder o mga magnanakaw. Dahil ang ibig lamang sabihin dyan, kung ayaw nila ay baka kasama sila dyan sa mga magnanakaw na yan, kaya takot sila. Pero kung wala silang kinatakutan, bakit sila mag-against sa yung isusulong o i-amendment mo yung plunder case na 50 million? Kasi napakalaki naman yung 50 million na attorney. Napakalaki ng 50 million. Ibaba mo sa 1 million. Kasi yung 50 million, pag magnakaw lang sila ng 30, 35 million o 49.9 million, okay pa yan kasi below 50 pa eh. In-estimate lang nila. Pero ibaba mo sa 1 million, attorney, sa malamang wala nang gustong magiging congressman. Dahil aminin man natin sa hindi eh. Kaya nga nag-aagawan dyan ng pwesto dahil lamang dyan sa budget na yan eh. Dahil sa pera na nasa Congress. Yan ang totoo dyan. Magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sinong tatanggi, aayaw at kokontra maibaba ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or 1 million. Dalawang bagay lang naman o dalawang grupo lang naman ang tatanggi dyan. Yung mga kasalukuyang nagnanakaw na sa gobyerno. Oh, yun mga magnanakaw talaga ang ayaw dyan. Kaya pag ito si Attorney Vic Rodriguez, pag naging senator to, at nagtagumpay itong kanyang isinusulong na from 50 million to down to 1 million para kaso sa mga magnanakaw na mayroong pataw na death penalty, naku po, magsilayas na kayo sa Pilipinas. O yung may planong magnakaw sa gobyerno.
Subalit yan ay ating i-expose at babanggitin sa inyo kung sino-sino pagdating ng takdang panahon. At ito ang ating nais isulong. So yun talaga, kailangan pangalanan sila Attorney Vic Rodriguez para matauhan sila at hindi nila uulitin yun. Mga pinaggagawa nilang pagnanakaw ng pera ng bayan o mga taxes ng ating sambayanang Pilipino. Okay, so dito natin tapusin at napanood natin yung video na to na pag-speech ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa kanyang isa sa kanyang isinusulong o kanyang plataforma yung amendment ng batas nitong plunder from 50 million down to 1 million pesos. Ang ipapataw na may death penalty sa mga politikong magnanakaw. Dahil kahit na mga barangay captain ngayon ay hindi mo na ewan ko na lang. Basta yun na yung. So, kung bago man kayo sa akin channel, aking minamahal na kababayan, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Huwag lagi kalimutan ang safety first.